Kagaya nga po ng napag-usapan natin, isa ang Golden State Warriors sa pinakamainit na team sa ngayon sa regular season sa pagkapanalo nila ng 7 beses sa huling 10 laro. Nagkaroon sila dito ng magandang performance laban sa mga contender, kaya ito ang mismong dahilan bakit mas lumalapit na ang kanilang pangarap na makaalis sa 8th seed ng West. Para nga sa inyong kalaman, 1.5 games na lang naman ang kalamangan sa kanila ng pang-7 na Phoenix Suns, habang 2 games na lang naman sa kanila ang kalamangan ng 6th seed na Houston Rockets. Sa madaling salita, hindi talaga malabong makaangat na silang muli sa standings kapag naipanalo pa ang mga susunod na laro. At ang maganda pa dyan, medyo pabor ang Golden State Warriors sa kanilang game schedule sa pagkakaroon ng 3-game homestand laban sa Charlotte Hornets, Miami Heat at Toronto Raptors. Magagamit nila ang home court advantage laban sa mga ito upang madali silang manalo. Though kailangan pa rin naman nila ditong magseryoso dahil kagagaling pa lang ng panalo ng Hornets at pareho rin naman silang tinalo ng Miami at Raptors sa huling paghaharap ngayong taon, plus magkakaroon sila ng isang back-to-back games, kaya kailangan nila ng full effort ng kanilang mga player. Samantala, malinaw pa sa sikat ng araw na isa talaga ang pinakakahinaan ng Los Angeles Lakers ang kanilang bench na nakapagtala lamang ng 9 points kahapon laban sa Charlotte Hornets. Hirap rin naman sila sa tuwing nagiging mas pisikal ang kalaban, kaya mismong front office nang nagsabi siguradong gagawa sila ng pagbabago bago ang trade deadline sa February 5. Una nga nila ditong aasikasuhin pagkuha ng bagong backup center na makakatulong kay DeAndre Ayton. Mas gusto nga sila o gusto nilang makakuha ng mas pisikal na big man katulad ng kanilang target na si Day'Ron Sharpe mula sa Brooklyn Nets. Ayon sa isang source, makikipag-usap ang Lakers sa Nets para sa kanya. Matagal na rin naman nila itong kinukuha na napaka-pisikal talaga nitong maglaro lalo sa depensa at rebounding. Merong galaw sa opensa kaya mapapakinabangan nga ito bilang backup ni DeAndre Ayton.